Mga kababayan, kamusta po? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po dito po sa Tambayan Makabayan. At tayo po yung magkomentuhan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag ni Mike Defensor. Hindi lang naman po si Mike Defensor ang nasaktan at nagdamdam sa ginawa po ng gobyerno sa dating Pangulo. Majority po ng mga Pilipino at kasama po ang ating mga kababayang bayani, mga OFW, na talaga pong nagdalamhati sa grabing ginawa nilang pagtitrador, paghuhudas, at walang mga utang na loob sa pamilya Duterte at lalong-lalo sa dating Pangulo. Ito po, hinalimbawa at inexample po ni Mike Defensor ang ginawa po sa dating Pangulo. Dahil meron po mga dating Pangulo na nanatili po sa ating bansa at dito po nilitis sa ating bansa. Kaya po ganyan po kagrabe ang pagiging hudas at taksil at walang mga utang na loob dahil po sa kasakiman. Hindi po ba? Ito po, basahin po natin ang pahayag po ni Mike Defensor, mga kababayan. Ayon po kay Mike Defensor, si Pangulong Estrada kinasuhan sa Pilipinas at kinulong sa Pilipinas. Ano po ang sumunod? Ang Pangulong Arroyo kinasuhan sa Pilipinas, batas ng Pilipinas at ikinulong sa Pilipinas. Pagdating naman po kay dating Pangulo Duterte, pero si Pangulong Duterte ay kinidnap ng gobyerno. Ang sabi ni Saldico, si Bongbong Marcos ang mastermind sa pagkidnap ayon mismo kay Saldico. Mga kababayan, kay Mike Defensor, yan po mismo ang sinabi daw ni Saldico. Nakita nyo po, ang laki ng pagkakaiba, no? Pagka po ang politiko'y sakim sa kapangyarihan at timawa at greedy sa pera ng bayan, di umano, magagawa mo talaga magpatapon ng dating Pangulo. Dahil yung mismong dating Pangulo ang napakalaking natulong sa pamilya mo, pati sa nanay mo na convicted, di po ba, ng korupsyon at talagang nahusgahan na, nahatulan na, makukulong na, pero binigyan pa ng pardon at kalayaan ng dating Pangulo. Hindi po ba? At yung pagpapalibing sa kanyang ama, hindi po ba? At yung pagtulong ng napakalaki ng Vice President para ikaw ay maluklok sa Malacanang. Lahat po yan ay nawala dahil po sa kaswapangan sa pera, kapangyarihan di umano. At talagang nagsama-sama po sila. Iisa pala ang layunin nila sa ating bansa. Pagharian ng ating bansa at pera ng bayan ay mapapunta sa kanila di umano. Iisa pala ang layunin nila. Mga nagaharing oligarkiya sa ating bansa, sinamahan pa ng mga grupo na lumalakas na naman mga kaliwa, mga smuggler, mga pulburon lord, at lahat ng mga demonyong magnanakaw na buhayang politiko sa ating bansa di umano. Iisa pala sila. Iisang partido pala sila di umano. At talagang pinagkaisahan nila ang dating Pangulo. Kaya itong sinasabi ni Mike Defensor, yan po, talagang dadanasin po yan. Pagka ikaw ay matinong politiko at ikaw ay makabayan, may serbisyong tapang at malasakit sa Pilipino, dadanasin mo talaga ang ganitong panggigipit. Dahil mas marami pong mga politiko ang masama sa ating bansa. Nagpakademonyo po sa pera at kapangyarihan. Hindi po ba? At kontrolado po ang ating bansa na nagahari pang mga oligarkiya di umano. Kaya dadanasin po ng isang dating Pangulong Duterte ang ganyan po. Dahil halos lahat po sila ay nabangga at binangga ni dating Pangulong Duterte. Kaya po siya ay pinagkaisahan ng ganyang klaseng uri sa lipunan sa ating bansa. Kaya nga po, tamang-tama sinabi ni Mike Defensor, si Pangulong Estrada kinasuhan sa Pilipinas at kinulong sa Pilipinas. Ang Pangulong Arroyo kinasuhan sa Pilipinas, batas ng Pilipinas
at ikinulong sa Pilipinas. Pero si Pangulong Duterte ay kinidnap ng gobyerno. Ang sabi ni Saldico is Bongbong Marcos ang mastermind sa pagkidnap. Mike Defensor. Panapanahon lang naman po yan. Lahat naman po ng ginawa nila sa pamilya Duterte, sa Vice President, lalong-lalo po sa dating Pangulo, na pinagkatiwalaan po ng majority ng Pilipino, lalong-lalo po ng mga bayani nating mga OFW. Talagang nagbigay po siya ng karangalan at napakaraming pagbabago. May malasakit na may tapang. Tapos, makakita ka na isang Pangulo magmula umpisa at mag-aapat na taon na, puro parusa at pahirap at pighati ang nararanasan natin sa kanilang paglilingkod. At isang damukal na kasinungalingan, pambubudol, fake news, di umano. Isang damukal na problema ang inaabot natin ngayon. Kahirapan, baon pa sa utang, mga kababayan. Na wala tayong nakikita na sinasabing hihigitan pa nila ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Yung bill ni dating Pangulong Duterte, hihigitan pa. Gagawin pang bill better more. Nakita po ba natin yan? Ang nakita po natin, isang damukal na maleta at isang damukal na kasinungalingan. Inubos ang pera ng bayan. Hindi kaya. Pati bangko, pati ginto. Hindi po ba ginto, pati PhilHealth, GSIS, PDIC, SSS, pati airport, pati Lotto, pati investment ng Maharlika Investment Fund, napakarami. Pati budget nagkaproblema, isang damukal. Kaya wag po kayong mag-alala, dating Congressman Mike Defensor, dahil pati naman kayo ay ginigipit at tinatamnan din po ng mga issue, pati ang inyong asawa at mga anak. Hindi po ba? Tiis-tiis lang po, Congressman, dating Congressman Mike Defensor. At pag-ingatan nyo po, dahil kayo po ang sumusuporta at nag-iingat sa mga testigo, sa malawa ang korupsyon, na mismo si Saldico ang nagsasabit, nagpapatotoo, na talagang grabe ang ginawang pagnanakaw, kasama si Saldico mismo sa pagnanakaw sa pera ng bayan. At lalong-lalo po sa pagkikidnap, pagpapakidnap nila di umano sa dating Pangulo, ay alam na alam din ni Saldico dahil ginamitan nila ng pera yan. Hindi ba Tonyo? Hindi ba Boying? Hindi ba Tonyo? Hindi ba Boying? May $2 million pang budget. Budget pa lang $2 million na. Hindi ba Tonyo? Kaya po umaasa po tayo at nananalangin na ipagkaloob po muli ang isang Duterte na makabalik sa palasyo. Para po ang lahat ng kasamaan na ito at lahat po ng ginawa nilang sabwatan sa dating Pangulo at sa Vice President at ang ginawa nilang napaka-massive korupsyon sa ating bansa ay mapanagutan po nila at isuka po nila lahat ang kanilang mga pinagnanakaw. Hindi po ba? Umaasa po tayo sa tulong at awa ng Panginoon at ng ating mga dasal na sana po ikatigan, mga kababayan. Maraming salamat po, Mike Defensor, at ingat-ingat po kayo. Doble ingat po kayo dahil lahat po kayo ay ginigipit. Maraming salamat din po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Jim Aris sa United Arab Emirates, Ani Jo, at kay Tatay Nick ng Toronto, Canada, kay Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, kay Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, at Melchorita Espinosa. Ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa at God bless po sa inyong lahat, mga kababayan, at God bless po sa atin lahat. Tiis-tiis lang po tayo, mga kababayan, at ingat-ingat po kayo. Bye-bye!